Hello everyone! So this is Edmond, Mindaros Channel, at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to quickly send money from GCash wallet to dcpay/coin.ph with new transaction fee. So dati ay 15 pesos lang yung per transactions yung deductions from GCash to any e-wallet or bank account, pero ngayon ay bumaba na siya na naging 10 pesos na lang. So kailangan natin itong i-double check kung talagang 10 pesos na yung per transactions ng GCash to any e-wallet. Kaya kung hindi mo kabisado kung paano yan gawin, then stay tuned ka lang at start na natin. So ang next step ay kailangan lang natin dito mag-login or i-open lang natin dito yung ating GCash app, and then i-click mo lang. At dito lang sa ating GCash profile homepage, and then kailangan mo lang i-select dito yung transfer. And dito na tayo sa bank transfer, and kailangan mo lang i-select dito yung local transfer. And then another step, so bank transfer, and then dito naman ay para mas mabilis natin mahanap dito yung coin.ph, so kailangan mo lang itong i-search, or dito naman sa baba kailangan mo lang itong mag-scroll down. Okay, so scroll down ka lang dito sa baba, and then ilocate mo lang dito yung dcpay/coin.ph mga kaibigan. Okay, so once na-locate mo na dito yung dcpay/coin.ph, kailangan mo lang itong i-select. Ayan, so dito na tayo sa another step na bank transfer. So dcpay/coin.ph, mga kaibigan, kailangan mo lang i-enter dito yung dcpay. dcpay, wag yung coin.ph dahil hindi ito mag-appear kagad. So dcpay muna. So dito na tayo sa pag-enter ng amount. So dito lang sa box, enter mo lang dito kung magkano yung amount na ita-transfer, and then fill out lang natin. At once na-enter mo na dito yung amount, so dito na tayo sa pag-enter ng receiver account name ng coin.ph. So dito naman sa pag-enter ng account name, so first name and then last name, so either small letter man yan, capital letters, basta tamang details, pwede po yan, and then fill out lang natin. And then once na-enter mo na dito yung recipient full name, so dito na tayo sa pag-enter ng account number or yung mobile number na register ng ating coin.ph. So pwede mo naman sa same account or sa recipient, pwede po yan, and then fill out lang natin. At once na-enter mo na dito yung recipient na coin.ph na mobile number na registered, so i-double check mo lang kung tama yung full name, and then yung account number, and then dito naman sa send receipt, optional lang naman yung email address dyan. And then makikita mo na talaga na bago na yung transaction fee. So before, 15 pesos yung transaction fee, so pero ngayon naging 10 pesos na lang, so bumaba na talaga. Okay, so makikita mo dito sa baba na 10 pesos fee will be charged per transactions. Kapag okay na, kailangan mo lang itap dito yung send money. And then dito na tayo sa another step. So bank transfer, kailangan natin i-double check yung all details kung tama lahat. So transfer to, ayan, so details ng coin.ph, and then transfer via InstaPay ito, and you're about to transfer. So dito kailangan mayroon kang extra balance dahil yung kanyang transaction fee ay separate po yan. So makita mo naman dito na na-add na dito yung kanyang transaction fee na 10 pesos. So confirm transactions will not be refunded. Please make sure that the account details and amount are correct. So kapag okay na, kailangan mo lang i-check dito yung box, I confirm that the details are correct, and then dito naman sa baba, kailangan mo lang itap dito yung pay. And processing na siya, and kailangan lang natin enter dito yung marireceive natin na 6-digit na OTP dito lang sa ating GCash registered mobile number para ma-authorize natin yung transactions. And then kapag na-enter mo na dito yung 6-digit na OTP, kailangan mo lang itap dito yung submit. Ayan, so makikita mo naman dito na bank transfer. Ayan, so bank transfer complete. So all details nandito naman, and successfully transactions are credited instantly. So kailangan lang natin i-double check doon lang sa ating coin.ph. And open lang natin or log lang tayo dito sa ating coin.ph app, and then i-click mo lang. Ayan, so makikita mo naman dito na na-add na yung amount.
Okay, so dito lang sa kanyang transaction history, i-click mo lang. So makikita mo naman dito na successful talaga na transfer natin. So napakabilis lang via InstaPay and then 10 pesos yung kanyang transaction fee. Alright, so ganun lang po kasimple talaga, and then bago na yung transaction fee, so mas bumaba na po siya. In hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa GCash app tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.